Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. Habang nananatiling mainit ang usapin tungkol sa International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, balikan natin kung paano nagsimula ang pagiging miyembro nito, isang desisyong may malalim na epekto hanggang sa kasalukuyan. Noong December 28, 2000, nilagdaan ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada ang Rome Statute. Noong 2005, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao upang itulak ang pagpapatibay ng kasunduan. Matapos ang mahigit na isang dekada, naratipikahan ito ng Senado noong August 23, 2011 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Kaya't naging ika-117 state party ang Pilipinas sa ICC. Formal na naging miyembro ang bansa noong November 1, 2011 nang magkabisa ang kasunduan. Ang pagsali ng Pilipinas sa ICC ay bunga ng dedikasyon nito sa pandaigdigang hustisya at karapatang pantao. Layunin nitong itaguyod ang pananagutan at maiwasan ang kawalang parusa sa mga malulubhang krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Sa pamamagitan nito, pinalakas ang rule of law at ang kredibilidad ng bansa sa international community. Noong 2015, si Judge Raul Pangalangan ang naging unang Pilipinong hukom sa ICC matapos mahalal upang punan ang bakanting posisyon mula July 2015 hanggang March 2021. Siya ay dating dean ng UP College of Law at kilalang eksperto sa international law at human rights. Samantala noong December 12, 2011, nahalal si Senator Miriam Defensor Santiago bilang unang Pilipino at Asyano mula sa developing country na maging hukom ng ICC. Ngunit dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya nagampanan ang posisyon. Kaya't si Judge Pangalangan ang unang aktwal na nagsilbing Pilipinong hukom sa ICC. Noong March 2018, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC na naging epektibo noong March 17, 2019. Ito ay bilang tugon sa preliminary examination ng ICC kaugnay ng mga aligasyon ng crimes against humanity na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kabila ng pag-withdraw, pinanatili ng ICC ang jurisdiksyon nito sa mga krimeng naganap mula November 1, 2011 hanggang March 17, 2019 habang miyembro pa ang Pilipinas. Noong July 18, 2023, tinanggihan ng ICC ang apela ng gobyerno ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa drug war ni Duterte. Ayon naman kay Senior Justice Undersecretary Raul Vasquez, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas mula nang mag-withdraw ito noong 2019 at may umiiral na judicial system ang bansa. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal... I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper. Ako na yung anak ko! Oy! Hihilain mo yan. Hihilain mo yan. Kung maniwala ka, hihilain mo yan. Pero hihilain mo. You have to kill me to bring me to him. Noong March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport batay sa arrest warrant ng ICC at inilipad patungong The Hague upang harapin ang mga kaso ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang drug war.
Ang pag-aresto sa kanya ay nagdulot ng kontrobersya at protesta mula sa kanyang mga taga-suporta at pamilya na nagsasabing ito ay iligal at may motibong politikal. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nananatiling hamon ang paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng drug war. At ang papel ng ICC sa prosesong ito ay patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo. Sa kabila ng layunin ng International Criminal Court na magbigay katarungan sa mga biktima ng pinakamalulubhang krimen, patuloy itong hinahamon ng mga seryosong suliranin. Narito ang ilan sa mga pangunahing issue na nagpapahirap sa pagpapatupad ng mandato nito. Limitadong saklaw. Hindi kasapi ang ilang makapangyarihang bansa gaya ng Estados Unidos, China at Russia. Political bias. Binabatikos ang ICC dahil sa umano'y labis na pagtutok sa mga bansa sa Afrika na nagdudulot ng impresyon ng pagkiling. Hindi pagsunod. Maraming bansa ang tumatangging makipagtulungan sa pag-aresto ng mga suspect, lalo na kung sangkot ang mga makapangyarihang individual. Walang pulisya. Walang sariling puwersa ng pulisya ang ICC, kaya't umaasa ito sa kooperasyon ng mga pamahalaan para sa pag-aresto at pagkolekta ng ebidensya. Mabagal at magastos. Kadalasang mahaba at komplikado ang mga proseso. Mga issue sa soberanya. Madalas itinuturing ng mga bansa ang mga investigasyon ng ICC bilang panghihimasok sa kanilang pambansang soberanya, lalo na kung ipinapahayag ng mga ito na gumagana ng maayos ang kanilang sariling sistema ng hustisya. Kakulangan sa pondo. Umaasa ang ICC sa kontribusyon ng mga kasaping bansa, ngunit madalas itong hindi sapat o hindi regular na nakakaapekto sa kakayahan nitong magsagawa ng mga investigasyon at paglilitis. Hirap sa ebidensya. Mahirap makakuha mula sa conflict zones. Political will. Madalas ay naapektuhan ng pandaigdigang politika ang kakayahan ng ICC na kumilos ng epektibo. Pag-alis ng mga bansa. Ang pag-atras ng ilang bansa ay nagpapahina sa otoridad ng ICC. Habang nagpapatuloy ang usapin tungkol sa kapangyarihan ng International Criminal Court, nananatiling hamon ang pagkamit ng hustisya sa gitna ng mga hadlang at limitasyon ng pandaigdigang institusyong ito. Sa kabila ng mga pagsang-ayon at pagtutol, nananatiling bukas ang tanong. Makakabuti ba para sa Pilipinas na muling sumali sa ICC upang isulong ang tunay na hustisya?